Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Kumusta naman kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo, saan man kayo naroroon. Patuloy tayong mag-iingat, patuloy tayong magsikap na maging mabuti. Sana tayong lahat sa ating mga ginagawa ay magkaroon ng panindigan na magpatotoo palagi sa kabutihan ni Kristo. Amen? Sana pagsikapan din natin na ang ating mga pagninilay ay maging mabunga sa lahat ng paraan, sa lahat ng oras. Sa araw na ito, araw ng Lunes, nasa ika-20 araw na tayo sa buwan ng Mayo, 2024. Napakaganda na mapakinggan natin ang mensahe na dinadala ng ating mga pagbasa. Maraming salamat sa ating inang simbahan na tuloy-tuloy tayong nagninilay sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay may buhay. Magbibigay sana ito ng inspirasyon, lakas sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 hanggang 34. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo? Dito makita natin na si Jesus na nakabayubay sa krus, nakatayo sa paanan ng krus, si Maria na kanyang ina at ang kanyang mga kasama. At doon nagkaroon ng malalim na pagninilay sa mga disipulo na makita si Jesus na nakabayubay sa krus. Siguro para sa akin, kung titingnan ko ng mabuti, hindi lubos maisip ng ang isang kalagayan na makita ng isang ina ang kanyang anak na ipinako sa krus. Pero lahat ng ito ay nakayanan ni Maria sa kanyang kakayahan bilang ina. Kaya pagpupugay sa lahat ng mga ina, dahil alam ko marami sa mga ina ngayon ang nagtitiis, tinatago nila ang kanilang pagtitiis, yung kanilang pagdurusa, tinatago ang kanilang mga luha, alang-alang sa kanilang mga anak. Saludo ako. Napakabuti niyo. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matawaran, hindi masusukat at walang perang kapalit. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Ang pagsabi nga ng iba, wala nang tapat na pagmamahal na pwedeng ibigay kung hindi ang pagmamahal ng isang ina sa kanilang mga anak. Kaya dito, kung titingnan natin, pinanindigan din ni Maria ang kanyang pagiging ina. Nakatayo siya sa paanan ng krus. At si Jesus, inisip niya rin ang kalagayan ng kanyang ina. Kaya, iniwan niya ito sa pinakamamahal niyang alagad. Sabi niya, "Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak." Iniwan niya. Kaya para sa akin, magandang pagnilayan natin ito, lalong-lalo na tayong mga anak. Paano ba natin pinapahalagahan ang ating mga ina? Alam natin na marami sa ating mga ina hindi nakapagtapos, mababa ang pinag-aralan, ika nga. Minsan bato-bato sa langit, may mga anak na hindi marunong umunawa sa kalagayan. Maraming mga anak na ikinahihiya ang kalagayan ng kanilang ina. Maraming mga anak na nilalait ang kanilang mga ina. Sana maunawaan nila at makita ang mga pagdurusa
ang pagtitiis at ang pag-alay ng sarili ng mga ina sa kanilang mga anak. At ang mga ina naman, dahil sa pagmamahal, tinitiis ang lahat. Mahalin natin ang ating mga magulang, lalo-lalo na ang ating mga ina. Unawain natin sila, ipagdasal natin sila, na mabigyan sila ng kalusugan, mabuting kalusugan, mabigyan sila ng lakas sa patuloy nilang paglingkod sa atin ng mga anak. Sana gaya ni Maria, ang lahat ng mga ina ay pagpalain at basbasan sa kanilang pagsisikap. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng ina na laging gumagabay at nakikiisa sa amin. Tulungan mo sila. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan. Bigyan mo sila ng lakas upang sa gayon ay patuloy silang maglingkod sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Basbasan mo sila. Amen.